Magandang araw sa inyo, idol. Welcome po kayo dito sa aking channel. At sa bidyong ito ay siguro magkwentuhan muna tayo at bibigyan ko po kayo ng magandang advice. Tungkol po dyan sa patuloy na pagtaas po ng presyo ng gasolina versus sa inyong planong pagbili po ng bagong sasakyan. Dahil alam nyo na, halos araw-araw mga ka-idol, tumataas po ang presyo ng gasolina. Maltakin nyo mga ka-idol, nagpagasolina po ako last week ng unleaded na fuel save. 62 pesos per liter. Dito pa ho yan sa Rizal, mga ka-idol. Pero ngayon, itong mga nakaraang araw, 86 pesos. Nung tinignan ko ang social media, close to 100 na mga ka-idol. At yung diesel ay close to 130. So what if kung araw-araw tumataas po ang presyo ng gasolina? Paano na tayo mga motorista? Yung mga pumapasok araw-araw sa trabaho, o may negosyo, may trucking business, patay. Di ba? Yung mga nagti-TNBS o yung mga tsuper, yari. Di ba? Hindi lang yun mga ka-idol. Also yung mga commuters. Buti na lang. Kahapon, pinigilan pa ni Mr. President na wag mo nang itaas ang pasahe dahil hindi pa naaayon. But eventually, tataas din yan mga ka-idol. Darating din tayo dun mga ka-idol. So magkakaroon talaga ng domino effect mga ka-idol. Para dun sa mga mayayaman, di ba? Hindi sila apektado dyan. Pero tayo, sa mga middle class o lower than middle class, patay tayo dyan. Yari tayo dyan mga ka-idol. At according dun sa balita, yung mga napanood kong balita nito mga nakarang araw, at medyo lumuwag na daw ang trapiko dyan sa EDSA. Medyo natuwa rin ako mga ka-idol dahil siyempre nung nakita ko doon sa video, parang akala mo holiday. Parang akala mo mahal na araw o di kaya may laban si Pacquiao. Pero saan ka? Nung bumaba po ako sa Pasig along C5 mga ka-idol, nagulat po ako dahil napaka-traffic. Ang daming tao. Ang daming gumagamit ng sasakyan. Oh. Gulat ako ha. Tapos, pumunta ako doon sa kaibigan kong dealer. Toyota Pasig, isang malaking dealer mga ka-idol. Nagulat din ako mga ka-idol dahil ang daming customers na pumapasok. Ang daming walk-ins mga ka-idol. Natibo bang akala mo panic buying mga ka-idol? Yung iba ay nag-i-inquire. Yung iba ay may approval na magre-release na mga ka-idol. At isa sa mga customers ay tinanong ko. Sabi ko, Sir, bakit po ninyo naisip na bumili ng bagong sasakyan? Tumataas ang presyo ng gasolina. Sabi niya, kailangan ko na magpalit dahil lumalaki na yung mga bata at hindi na kami kasya dun sa small car. Gulat ako mga ka-idol. At ang pinili ay yung Toyota Cynix. Magkano ba ang Toyota Cynix mga ka-idol? Close to 2 million. Diba? Mahal, diba? Pero hindi ko kasi alam kung anong background talaga ng kliyente. Kung ano yung kanyang business o galing ba siya abroad o FW whatsoever. At yung isa naman, yung medyo senior, tinanong ko rin yung driver kung bakit bibili ng sasakyan. According to the driver, mayaman, mukhang mayaman yung amo niya. Sabi niya, bibilihan daw niya yung anak niya ng hybrid na Toyota Yaris Cross. Ang presyo po niyon ay nasa 1.6M dahil malapit na daw ang pasukan this year, kailangan niya ng bilhan ng sasakyan yung kanyang anak na medyo mas makatipid ng gasolina. Gulat ako mga ka-idol, halos araw-araw tumataas ang gasolina. Araw-araw po ako nanonood ng balita dyan sa ibang bansa yung mga kaganapan dyan sa Iran, sa US. Mukhang hindi nga paawat si Donald Trump mga ka-idol. Tingin mo ba matatapos ang gera within 6 months o 1 year? Baka hindi. Baka magulat ka mga ka-idol bukas. Pagising mo 500 na ang per litro. O di walang saysay din ng iyong hybrid o plug-in hybrid na kahit ang range ng inyong hybrid ay nasa around 40 to 50 pa yan ang kilometer per liter, ay nako, walang saysay yan kung ang gasolina ay napakataas mga ka-idol. Matitenga at matitenga lang yan. What if kung kinuha mo yan through financing? Gulat ka mga ka-idol. Di ba? Kakukuha mo pa lang, ibabalik mo na kagad. Pero kung kinash mo yan, walang problema. Pwede mong ibenta uli.
anytime you want, di ba? Ganun mga ka-idol. So, ang tanong ng ating mga kabayan, right time ba para bumili ng sasakyan? Ako, bilang ahente, bilang kliyente siguro, ang masasabi ko, ma-advise ko sa inyo ay mag-pause for a while muna kayo mga ka-idol. Huwag po muna kayong magpadalos-dalos. Pag-isipan ninyong maigi kung talagang kailangan, para saan mo gagamitin, 'di ba? At saan manggagaling ang iyong pera. Kung bibilhin mo ito ng cash dahil sa may mga luma kang sasakyan na i-dispose, walang problema. Kung i-financing mo, depende sa laki ng iyong down payment. At kung may ipon ka, mas maganda kunin mo sa bangko kung saan ka depositor. Pero kung mag-i-in-house financing ka at ang monthly mo ay ranging to 30,000 a month, magdasal-dasal ka na mga ka-idol. Lalo na't kung medyo alanganin ka sa iyong source of income. Dahil hindi ka rin patutulugin yan mga ka-idol. Na kahit kumuha ka ng EV o hybrid o plug-in hybrid, wala kang ligtas dito mga ka-idol. Alam mo ba ang usap-usapan sa mga EV communities? Solar. Magpakabit ng solar panel mga ka-idol. Di ba? So imagine niyo 'yon, tipid na sila sa gasolina dahil di naman sila maggagasolina, di ba? So doon na lang sila sa charging. According doon sa mga may mga naka-EV na, tumaas din yung ano nila, kanilang Meralco o yung kanilang electric bill mga ka-idol. So naisip na rin nila na magpakabit din ng solar panel. Paano naman doon sa mga nakabili ng EV na hindi pwedeng lagyan ng solar panel? Yung mga nagre-renta ng apartment o di kaya nakatira sa condo. Diba? Mahirap yun. And mind you mga ka-idol, Chinese brands are continuous developing. Kung yung inyong EV ay nag-charge within 1 hour sa mga malls, o kaya sa inyong bahay, siguro mga 6 hours o ilang hours. Yung bago nilang battery ngayon, 5 minutes lang mga ka-idol, nasa 90% ka na. So in short, kung bibili ka ng EV ngayon o nakabili ka ng EV ngayon, by next year, laos ka na. Dahil may bago na eh. At ang presyo po ng small car na EV is nasa around o average of 500,000 to 1 million. Kung ang pipiliin mo ay yung pinakamaliit na best tune o Jetour na ice cream, 500,000 to 600,000 yan mga ka-idol. Malaki lang ng konti dyan sa 4-wheel na EV na ginagamit mo ngayon, na ginagamit mo dyan sa village. So kung gagamitin mo sa labas yan, huwag kang tatabi dun sa mga malalaking sasakyan, kagaya ng bus at dump truck. Dahil baka, anuhin ka ng hangin, sampalin ka ng hangin sa lakas nun mga ka-idol. At parang ay mararamdaman mo talaga yung lakas ng vibration ng mga ibang sasakyan. Kumbaga matatakot ka mga ka-idol. Kung magbi-BYD Seagull ka naman, 1 million na yun mga ka-idol. Pero ang tanong dito is, gaano ba ka-guaranteed ang after-sales service? Gaano ba kabilis ang pyesa? Dahil usually, yung mga Chinese brands na yan ay nasa around 3 to 6 months ang waiting ng pyesa. At meron ding mga aftermarket na hindi galing sa dealership. Yung mga individuals na nagbibenta o nagpaparating po galing sa China. Pero walang warranty yun mga ka-idol ha. Diba? So yung mga promising na warranty na let's say 10 years warranty, lifetime warranty, ano ang purpose o use ng isang warranty kung hindi na available ang pyesa? Diba? Wala ring saysay mga ka-idol. At pagdating naman sa hybrid, okay, kahit gaano katipid yan sa gasolina na kayang mag-average ng 40 to 50 kilometers per liter, kung ang gasolina naman ay patuloy na tataas, na paggising mo bukas ay 500 na per liter, anong saysay nun mga ka-idol? Di ba? Tatabi mo pa rin ang inyong sasakyan. Chinese brands na hybrid, average price is 1.2 million to 1.6. Japanese brands, 1.6 to 2 million o more than 2 million mga ka-idol. Ang difference ng dalawa is, siyempre,
availability of parts and after sales service mga ka-idol. At kaunti lang ang dealership ng ibang mga Chinese brands. Charging stations, kaunti lang rin mga ka-idol. Hindi pa talaga tayo fully developed. 'Di ba? So, hindi ko naman kayo dinidiscourage na wag bumili. It depends on you. Kung ano talaga ang need mo. Kung talagang kailangan mo na ngayon for your business purposes o kailangan mo i-dispose yung mga existing cars mo, magpapalit ka ng bago para maging relevant ka, walang problema. As long na binili mo as cash yan mga ka-idol. Pero kung i-financing mo yan at patuloy na tumataas ang presyo ng gasolina at medyo unstable ang iyong business o hindi ka masyadong kampante sa work mo, wag mo susugalan ang bumili ng bagong sasakyan mga ka-idol. Dahil hindi po biro yan mga ka-idol. Kung kaya magtiis sa simpleng sasakyan, okay lang. Basta wag maglabas ng malaking pera mga ka-idol. At limitahan lang ang iyong pagbiyahe. Limitahan mo ang iyong kakagimik mga ka-idol. Di ba? So ako bilang the car loan expert, ang payo ko po sa inyo mga ka-idol, kung talagang meron kayong need o requirement to buy a new car, pwede naman, depende po sa inyong urgency. Okay? Pero kung hindi naman masyadong nagmamadali, pakiramdaman po ninyo within 6 months to 1 year. Dahil according dun sa mga napapanood ko na balita dyan sa Middle East at kay Donald Trump, mukhang hindi huhupa ang tensyon ng gera dyan sa Middle East. At patuloy din po natataas ang presyo ng gasolina. So in short, matatagalan pa ito mga ka-idol. Kaya nga, nagulat ako mga idol na ngayong tumataas ang presyo ng gasolina, na ang inaakala ko na babagal ang bentahan ng sasakyan, mas lalo pang lumakas mga ka-idol. Nung pumunta ako doon sa dealership ng Chinese brand, maltakin nyo, kakabukas lang ng BYD. May pumunta na kagad, umikot na kagad doon mga ka-idol. Halos lahat po ng mga displays doon inikutan po ng isang customer. At hindi pa nakontento, pumunta pa sa G-Tour mga ka-idol. At doon na yata sila nag-close ng deal sa G-Tour dahil may mas magandang offer ang G-Tour at mas maganda yung presyo nila. At high-tech yung kanilang bagong sasakyan. X70 yata yung mga ka-idol. At according to the agents, galing siya from Toyota going to Jetour. Kalahating buwan pa lang mga ka-idol, naka-anim na siya na benta at marami pa siyang mga reservations at inquiries. So in short, maning-mani sa kanya ang 10 units sa isang buwan. O, di ba? At ilan doon ang naka-financing. Di, tiba-tiba ngayon ang ahente ng mga car dealers, especially yung mga Chinese brands na nag-o-offer ng EV, plug-in hybrid o hybrid, 'di ba? O pasensya na lang doon sa mga walang EV na car brands ha. Medyo tutumal talaga kayo mga ka-idol. Pero yun nga mga ka-idol, before po kayo bumili ng bago sasakyan, pag-isipan ninyong maigi kung talagang kailangan nyo. Dahil kung kaya niyo namang magtiis muna. 'Di ba? At check nyo maigi kung talagang saan yung source ng inyong income. Dahil kung ang source ng inyong income ay galing po sa inyong business at medyo mahina ang inyong business o medyo unstable, wag muna. 'Di ba? At kung kayo naman ay nagtatrabaho, lalo na't ngayon medyo, 'di ba? Marami ng AI, medyo vulnerable din kayo sa tanggalan. Makiramdam muna kayo mga ka-idol. Kung kayo naman ay negosyante at kailangan nyo talaga magpalit dahil kinakailangan na, walang problema. Go ahead mga ka-idol. Okay? So I hope nakatulong po ang video ng ito mga ka-idol to decide kung this is the right time ba to buy a brand new car, whether it's small car. Alam nyo mga ka-idol, yung mga small car na yan, yung let's say, yung mga Wigo,
Nag-a-average po yan ng ng 5 pesos per kilometer. 5 to 7 pesos per kilometer. Okay? Kung highway naman, siguro mga nasa 350 to 4 pesos per kilometer. Pagdating naman sa EV, okay, versus dun sa bayarin ninyo diyan sa kuryente, siguro 1 peso lang 'yan. 1 peso to 150. Kung ano naman 'yan, kung plug-in hybrid naman 'yan mga ka-idol, siguro roughly kung gasolina ang pag-uusapan, 350 to 4 pesos or 5 pesos mga ka-idol. Depende po sa laki ng engine, depende rin po sa laki ng sasakyan ninyo. Okay? So, before you buy a brand new car, do the math mga ka-idol. Huwag po kayong basta-basta maniniwala sa mga hearsay ng mga ahente. Dahil yung mismong ahenteng kausap mo ay wala rin pong pag-aari yan ng EV o plug-in hybrid. Mas maganda, magtanong-tanong ka muna sa mga Facebook groups o sa mga may-ari na ng EV o plug-in hybrid o hybrid para talagang makasiguro ka. At bukod doon sa consumption, also check mo rin yung mga parts, yung availability ng parts kung meron ba talaga o wala. Dahil kung medyo questionable, mahirap na. Okay? So thank you for watching. Dito lang kay The Carlon Expert.